Secretary Ivan John Uy, next time, kapag may mga hearing at nabigyan kayo ng proper notice to attend, magpa-attend ka naman ng tao. Huwag naman yung para ka ng isnab. Napakataas tingin nyo sa sarili ninyo. And that was a very important hearing because we were talking about the integrity of the PCSO Lotto na marami ng tao nagka-question at kung ano pang mga problema ang ini-issue, binabato about PCSO. At kayo lang po makakasagot doon sa DICT kung meron pa bang integridad ang Lotto at walang umaten sa inyo, ang pina-attend nyo, walang kinalaman doon sa hearing. Marami pa din bobong vlogger, lalo na ang walang kliyenteng abogado na si Atty. Libayan. Dahil sa katangahan sa batas ay wala nang kumukuha sa kanya. Ito naman ang mga pinifeature natin na video dito, hindi naman natin alam kung ano yung totoo talaga doon o hindi. Hindi naman natin titignan talaga yun eh. So dapat gamitin natin ang social media responsibly. Yung responsibly, kung hindi yung kung ano yung nakita mo yun na yun, hindi. Responsibilidad mo na alamin kung totoo o hindi yung gagawin yung sasabihin mo. Na nagsasabing moro-moro lamang daw ang investigasyon sa iloto ng PCSO pero hindi yata alam ni Atty. Libayan na kasama ng mga bugok na vlogger niya na hindi korte ang Senado. Kahit nga na guilty na ang isang tao ay walang magagawa ang mga senador maliban na lang sa panandalian pagkulong sa Senado sa pamamagitan ng contempt. Mayroon pa nga na nagsasabi na nasuhulan daw si Raffy Tulfo ng 1 bilyon ayon kay Maharlika na isa din bayaran vlogger. Bagamat kaliwat kanan ang demolition job laban kay Senator Raffy Tulfo ay patuloy naman si Idol sa kanyang pagtatrabaho bilang senador at hindi niya tinitigilan ang DICT tungkol sa pag-iimbestiga ng di umano'y mga ugong-ugong na dayaan sa PCSO iloto. Hindi naman sinasabi ni Senator Tulfo na mayroon ngang dayaan. Pero para sa ikapapanatag ng mga manlalaro ng iloto ay inuobliga niya ang DICT na imbestigahan ang online system ng PCSO iloto. Matatandaan ikinadismaya ni Senator Tulfo ang hindi pagdalo ng matataas na opisyal at technical team ng DICT sa hearing ng Committee on Games and Amusement noong September 23 para sana mapresenta ang kanilang Vulnerability Assessment Report ukol sa integridad ng PCSO Lotto Gaming System. Secretary Ivan John Uy, next time, kapag may mga hearing at nabigyan kayo ng proper notice to attend, magpa-attend ka naman ng tao. Huwag naman yung para ka ng isnab. Napakataas tingin nyo sa sarili ninyo. And that was a very important hearing because we were talking about the integrity of the PCSO Lotto na marami ng tao nagka-question at kung ano pang mga problema ang ini-issue, binabato about PCSO. At kayo lang po makakasagot doon sa DICT kung meron pa bang integridad ang Lotto at walang umaten sa inyo, ang pina-attend nyo, walang kinalaman doon sa hearing. During that occasion. So I've asked that official who confirmed to explain why he was unable to attend that important hearing. So Hindi po siya naka-attend. Nasa malalamig na lugar po ba siya? Kasi iniintay namin dito eh. Sabi parating. Hindi kami nangintay hanggang sa natapos yung hearing, just dumating. Opo. So we are going to make remedial measures po. Next time po, with your invitation, we will ensure that we will have people who will be relevant to your inquiry and who can answer your questions to attend your hearing. Kasi saying na po yung very important yung DICT dahil kayo po ang magsasabi kung maasahan pa ba, mapagkatiwalaan pa ba yung PCSO Lotto. Yun lang po yun eh, para ma-explain sa taong bayan based doon sa ginawa yung assessment sa PCSO Lotto system. Eh wala kayo, hindi kayo sumipot. Kayo ang pinaka-starring doon, kayo ang pinakabida doon. At tapos yung ASEC na inassign mo, nagliwalyo lang kung saan pumunta. For all we know, baka nasa motel. Whatever. Sa kanilang 2025 budget hearing, binigyan din ni Senator Idol na alam dapat ng DICT na napakahalaga ng issue tatalakayin sa hearing na yon para maimpormahan ang publiko. Dagdag pa ni Senator Tulfo na how can you claim to be a cybersecurity authority kung website ng isang opisina ninyo ay nahack? Ito ang isa sa mga pinunto ni Senator Tulfo sa hearing ng 2025 budget ng DICT noong October 2. Kung saan isiniwalat niya na ang pag-amin mismo ni ASEC Renato Paraiso na isa sa mga website ng kanilang ahensya ay napasok ng hacker. On July 3, 2024, DICT Assistant Secretary Renato Paraiso confirmed the hacking of website of DICT Disaster Risk Reduction Management Division. Now my question is, how can you claim yourself to be a cybersecurity authority kung mismong isa sa mga opisina ninyo ay nahack? Paano mo protektahan yung cybersecurity ng ibang mga government agencies natin na umaasa sa inyo kung mismong isa sa mga tanggapan nyo ay nahack? First, we would like to confirm that website, the Disaster Risk Management website being maintained by DICT, as there was an unauthorized access to it. Ngayon po ay binigyan ni Senator Raffy Tulfo ng ultimatum ang DICT na gawin ang kanilang trabaho o dili kaya ay makatanggap sila ng piso budget mula sa Senado. Abangan po natin ang mga susunod na hearing sa Senado ukol sa iloto ng PCSO. Tandaan natin na hindi pa po tapos ang investigasyon patungkol dito. Samahan po natin si Senator Idol sa kanyang laban sa naglalakihang buhaya sa loob ng PCSO. Maraming salamat po. Meloya po.